Nagmamadali na nga sa pag-alis si Aileen dahil may sasalihan pa itong beauty contest. Ngunit hindi siya kaagad makakaalis dahil wala pa ang kanyang ate Ana na siyang maghahatid sa kanya patungo sa pagdarausan ng beauty contest. Ano ba naman tong si ate Ana Kung kailan naman nagmamadali ako, saka naman wala. Sinabi nang wag mo nang mamamasate. Subalit nang lalabas na sana siya ng bahay, ay bigla naman siyang nahilo at nagdududuwal. Kaya naman ibinaba na muna niya ang mga gamit at tumakbo sa lababo. Doon siya sumuka ng sumuka at narinig niya ang paghinto ng tricycle sa tapat ng bahay nila. Batig niyang si Ana na nga yun. Kaya naman mabilis niyang inayos ang sarili kahit siya ay nahihilo pa. Alis na ba tayo? Pasensya na kung natagalan ha. Na-traffic kasi. Ang haba ng traffic. Nakakainis. O teka, bakit naman ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Parang namumutla ka ata, Aileen. Wala to ate. Tara na. Baka malate na ako nito eh. Sigurado ka bang ayos ka lang? Kung magpahinga ka kaya muna. Wala nang pahinga nga ate. Sayang to. Ang laki ng premyo. Halika na. Para sa pag-unlad nating dalawa. O siya, sige. Sabi mo eh. Pero sa susunod na taon, bigyan pansin mo na ang pag-aaral mo ha. Mag-aaral ka. Mas masarap pa rin ang nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi yung puro ganda lamang ang puhunan. Ang ganda na yan ay lilipas rin. Pero halika na nga ate. Ang dami-dami mong sinasabi yan. Saka matanda na ako. Alam ko na yan. Pero ayoko nang mag-aral. Dahil para saan pa? Mag-aasawa rin naman ako ng mayaman. Yung AFAM. Sasali pa nga ako ng Binibining Pilipinas eh. Saka ng Miss Universe. Bongga yun ate. May kapatid ka ng beauty queen. Tugon niya rito at kinilig pa. Saka mabilis na lumabas ng bahay. Napairap na lamang sa hangin si Ana na sumunod sa kanya sa labas. Pagkatapos nga ng beauty contest, ay halos hindi maipinta ang mukha ni Aileen dahil hindi siya ang nanalo. First placer lamang siya. Pero masaya pa rin si Ana para sa kanya at ililibre pa siya nito sa fast food. Huwag ka nang malungkot dyan. Buti nga first placer ka eh. I'm so proud of you, Aileen. Pero ayoko ng second placer lang ate. Nakakainis. Siguro yung mga mata mo busog na busog sa dami ng chicks, no? Sira. At sabay na lamang silang natawa. Pagkatapos kumain, ay diretso uwi na sila ng bahay. Ate, may pupuntahan lang ako ha. Mauna ka nang matulog. Huwag mo na akong hintayin. At saan ka naman pupunta Aber ng ganitong oras? Gabi na. Diyan lang kay Clara. Basta ate matulog ka na, okay? Tumango na lamang ito sa kanya. Kaya naman mabilis na siyang umalis. Nagtungo nga siya sa butika upang bumili ng pregnancy test para masiguro niya kung tama nga ba ang kanyang hinala na buntis siya. Ilang araw na kasi siyang nahihilo at nagdududuwal. Nang makabili nga siya, ay nagpunta naman siya sa kanyang kaibigan na si Clara upang doon gamitin ang pregnancy test. Laking gulat nilang dalawa nang magdalawa ang guhit nito. Nangangahulugan na buntis nga siya na nagbunga ang isang beses na pagkakamali. Kaagad niyang tinext ang boyfriend niya upang sabihin na kailangan nilang magkita ngayon din. Ngunit hindi ito nagre-reply. Naiinis na siya sa kakahintay ng reply nito. Kaya naman tinawagan na lamang niya. O na, ito na. Malapit na ako. Sandali lang. Kaka-out ko pa lang eh. Sad nito mula sa kabilang linya. Dalian mo dahil may kailangan kang malaman. Saka nakakainis ka. Hindi ka man lang nagpunta sa beauty contest kanina. Nasa trabaho nga ako, hindi ba? Akala ko ba naiintindihan mo yun? O siya, sige na. Dalian mo ha. Ilang minuto nga ang lumipas at dumating na nga rin sa wakas ang kanyang nobyo. Kaagad naman siyang lumapit dito. Buti naman at dumating ka na. Ang tagal-tagal mo. Ano ba yung sinasabi mo na kailangan kong malaman? Buntis ako, Jay. Magiging mga magulang na tayo. Pero paano to? Paano ko sasabihin kay ate na buntis ako? Ni hindi nga niya alam na nagkabalikan na tayo eh. Ano ka mo? Buntis ka? Hindi pwede, Aileen. Anong hindi pwede? Sara ka ba? Nangyari to, binuntis mo ako.
Tapos sasabihin mong hindi pwede? Hibang ka na ba? Sorry Aileen, hindi ko kayang maging ama. Patawarin mo ko. Napailing-iling na lamang siya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Paulit-ulit niya ring pinaghahampas ang dibdib nito at pinagsasasampal. Napakasama mo. Napakawalang kwenta mong tao. Nagtiwala ako sa'yo nang ipigay ko ang sarili ko sa'yo. Tapos hindi mo naman pala kami pinanagutan. Tayong dalawang gumawa nito. Kaya dapat tayong dalawa rin ang magtulungan na alagaan at palaki nitong magiging anak natin. Huwag mo naman akong iwan sa ere. I'm sorry Aileen. Sorry talaga. Wala kang kwenta. Tama ang ate ko. Dapat nakinig na lang ako sa kanya. Kung ayaw mong panagutan ng magiging anak natin, wala na akong pakialam pa. Papalakihin ko siya at hindi mo siya makikita. Humarurot naman na si Jay papaalis. Kaya naman halos maglulupasay na siya sa galit. Kaagad naman siyang nilapitan ni Clara at niyakap ng maigpit. Laglag ang balikat niya nang umuwi ng bahay nila. Bago siya magtungo ng kanyang silid, ay binuksan niya pa ang pinto ng kwarto ni Ana. Mahimbing na itong natutulog, kung kahit dahan-dahan niyang isinara muli ang pinto. Kinabukasan, ay muli na namang sumama ang pakiramdam niya. Nagsuka siyang muli at nakita yon ni Ana. Tinanong siya nito kung masama ba ang pakiramdam niya. Sinabi naman niyang may nakain lang siya na nakasama sa tiyan niya. Hindi niya alam kung papaanong sasabihin na buntis siya at hindi sila kayang panagutan. Pero habang tumatagal, ay nahalata na rin iyon ng ate Ana niya dahil sa pagbabago ng kanyang mood at madalas rin siya nitong makita na kumakain ng mangga kahit gabing-gabi na. Magtapat ka nga sa akin, Aileen. Naglilihi ka ba? Anong sinasabi mo riyan, ate? Ako naglilihi? Hindi naman ako buntis para maglihi ako. Si ate talaga, kung ano-ano na naman ang sinasabi. Para ka kasing buntis, Aileen eh. Saka nakita ko yung mga napkin na sa drawer. Wala pa ring bawas. Yung mga binili mo. Regular naman ang menstruation mo, hindi ba? Bakit parang ilang buwan ka nang hindi tinadatnan? Bago lang yung napkin ko na yun, ate. Huwag kang ang praning dyan. Sana nga mali ako. Tandaan mo na ang pagbubuntis ay hindi mo yun maitatago ng mahabang panahon dahil lalaki at lalaki ang tiyan mo. Natahimik na lamang siya sa mga sinabi nito dahil taba naman talaga ang kanyang ate. 3 buwan na siyang buntis at ilang buwan na lamang ay mahalata na rin iyon. Ate, paano kung buntis nga ako? Magagalit ka ba sa akin? Ano? So buntis ka nga? Ano ka ba, Aileen? Sinong ama niyan, ha? Sino? Si Jay, ate. Pero hindi pa raw niya kayang maging ama. Hindi niya kami pananagutan, ate. Napakasama niya. Sorry kung hindi ako nakinig sa mga sinabi mo patungkol sa kanya. Nabulag lang ako sa pagmamahal ko sa kanya, ate. Kakasuhan natin siya. Hindi pa pwedeng ganito lang. Pagkatapos kanyang buntisin, sasabihin niyang hindi pa niya kayang maging ama. Okay na lang, ate. Hayaan na lang natin siya. Diyos na ang bahala sa kagaya niya. Basta ako, itutuloy ko itong pagbubuntis ko. Papalakihin ko siya kahit mag-isa lamang ako. Sasamahan kita sa laban mong ito, kapatid. Kahit naiinis ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Napaluha naman si Aileen at napayakap ng maigpit sa kanyang ate. Salamat, ate, ha. Napakabait pa sa akin. Kahit sa maldita ako at laging pinapasakit ang ulo mo, narin ka pa rin para sa akin. Dahil kapatid kita at mahal kita. Mula nang maulila tayo sa mga magulang natin, ay tayong dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Kaya walang ibang magtutulungan kung hindi tayong dalawa lang. Pero wag ko talagang makikita yung Jay na yon. Baka mabura ko ang mukha niya kahit na tomboy lang ako. Inakbay na lamang niya ito at hinagod-hagod ang likod upang kumalma. Alam kasi niyang lahat ng sinasabi ni Ana ay ginagawa nito. Ilang beses na rin itong napaaway dahil sa kanya. Dumating pa nga sa punto na sa presinto na nagpalipas ng gabi si Ana dahil sa kinasangkutan nitong gulo nang dahil din sa kanya. Magpa-check up ko bukas, Aileen. Sasamahan kita. Ngumiti at tumango naman siya rito at pagkatapos ay iniligpit na niya ang pinagbalatan niya sa mesa. Dahil sa sela ng pagbubuntis niya ay kailangan niyang mag-bed rest. Hindi na siya nakakasali pa sa mga beauty contest. Si Ana na lang rin ang kumakayod mag-isa para sa kanilang mga gastusin at mga bayarin.
11:00 na ng gabi, ngunit nakapila pa rin sa paradahan ng tricycle si Ana at naghihintay ng sakay. Pagbalik nga ng kanyang kasamahan, ay natawa ito dahil hindi pa rin siya umuwi. Oy Ana, napakasipag mo talaga. Gabing-gabi na oh, bakit hindi ka pa rin umuwi? Baka nakakalimutan mo. Babae ka pa rin kahit pusong lalaki ka. Saka isa lang naman ang kapatid mo, pero kahit kulabaw ka na. Kailangan eh. Nag-iipon na rin kasi ako para sa panganganak ng kapatid ko. Malapit na kasing manganak yun eh. Napakabait mo namang ate. Kuya pala. Saka ito natawa na kaagad naman niyang pinandilata ng mga mata. Siya nga pala, nakita ko yung Jay. Nako, may nakaangkas na ibang babae. Ang kapal ng mukha nun no. Kung ako yun, papakulong ko na talaga yun. Mahina din kayo eh. Ayaw ni Aileen eh. Hayaan niya na lang daw na karmahin. Kung ako lang eh, gustong gusto ko nang ipakulong yung walang bayag na yun eh. Karmahin? Mas mainam na ipakulong niyo para magtanda. Hindi na lamang siya kumibo pa sa sinabi ni Carlos sa kanya. Hanggang sa makapagsakay na nga siyang muli. Nang maihatid niya ito, ay dumiretso na siyang umuwi. Pag-uwi niya ay halatang balisang-balisa si Aileen at hindi pa ito natutulog. Oh, anong nangyari? Bakit balisang-balisa ka riyan? Ate, na-aksidente si Jay. Dead on arrival daw. Sabi ng pinsan niya. Ang bilis naman ng karma. Ate naman, namatay na nga yung tao tapos ganyan pa rin yung sasabihin mo. O bakit naman? Hindi ba't ikaw ang nagsabing hayaan na lamang ang karma sa kanya? Heto na, dumating na kaagad. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Huwag mong pag-aksayan ng luha yung taong wala namang pakialam sa'yo. Pero ate, kahit naman ganoon, may pinagsamahan naman kami. Minahal namin ang isa't isa at hindi naman yung ganitong karma ang gusto ko para sa kanya. Napatapik na lamang siya sa kanyang no at dumiretso sa CR upang makapaglinis na ng katawan dahil gusto niya nang matulog. Nang iburol at ilibing nga si Jay, ay hinayaan na lamang niya si Aileen na magtungo roon dahil nakaiusap ito sa kanya na kahit sa huling sandali man lamang ni Jay ay makasama ito ni Aileen. Pero mas malaki ang nagbago kay Aileen nang mawala itong si Jay. Lagi na lamang itong nagkukulong sa kwarto at halos ayaw nang kumain. Kaya naman sinasabi niyang hindi yun makakabuti para kay Aileen, lalo na sa ipinagbubuntis nito. Nalaman rin niya na hindi pala alam ng mga magulang ni Jay na ito ang nakabuntis kay Aileen. Pero mas pabor iyon sa kanya para hindi naman gulo pa ang mga magulang nito. Pero sa kabilang banda, ay alam rin niyang malalaman din ng mga ito dahil may ilang nakakaalam ng katotohanan. Habang papunta siya sa paradahan, ay may kumakaway sa kanyang babae. Kaya naman mabilis siyang huminto sa pagkakalang pasahero ito. Tinanong niya ito kung sasakay ba ito, pero pinandilatan lamang siya ng mga mata at pinagtaasan ng kilay. Sabihin mo riyan sa kapatid mo ha, magpahit na sa akin. Aba, mag-iisang taon na yung utang niya sa akin na 25,000 pesos, pero hindi niya pa rin ako binabayaran. Namilog nga ang mga mata niya dahil sa sinabi ng babae. Hindi siya makapaniwala na mayroong utang sa Aileen na ganoong kalaking halaga. Teka lang homies, sigurado ka bang kapatid ko ang may utang sa'yo? Wala siyang nababanggit na may utang siya. Oo, ang kapatid mo nga, si Aileen Reyes. Nagpunta ako sa inyo kahapon pero walang sumasagot. O sadyang pinagtataguan lang siguro ako ng kapatid mo na yon. Baka gusto niyang idemanda ko siya. Inutang niya yon nung sali siya ng sali sa mga beauty contest na yan. Madalas namang natatalo. Huwag naman, buntis si Aileen, kaya hindi siya nakakarakit. Baka pwedeng kapag nanganak na lamang siya, pagtutulungan naming bayaran. Siguraduhin niya lang ha. At baka sa kulungan na yung mga anak. Tumango na lamang siya at humingi ng pasensya sa babae. At imbes na mamasada, ay umuwi siya upang kumprontahin ng kapatid patungkol sa sinabing utang nito. Pag-uwi nga niya, ay nakita niya itong naglalaban ng damit nila sa washing machine. Kaagad niya itong nilapitan at tinanong. Totoo ba, Aileen? Nagkautang ka ng ganong kalaking halaga? Paano natin babayaran yun ngayon? Galit na galit yung babaeng inutangan mo. Ipapakulong ka na raw niya kapag hindi ka pa nakabayad. Grabe naman siya. Ang dami namang pera ni Betty na yun eh. Bariya lang sa kanya ang 25,000. Hayaan niya kapag nakapanganak ako, babayaran ko talaga siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganoon kakalaking utang? Kasi nga,
Alam kong mamomroblema ka na naman kapag nalaman mo, ate. Siya nga pala, ate. Kapag nag-1 taon na ang anak ko, gusto kong mag-abroad para naman kahit papaano ay guminhawa naman ang buhay natin. At paano ang anak mo? Iiwan mo sa akin? Tumango naman ito sa kanya at sinabing 2 taon lamang ito sa abroad. Hindi man siya sang-ayon sa nais nito, pero wala siyang magagawa kung hindi ang payagan nito sa kagustuhan nito. Hanggang sa manganak na nga si Aileen. Lalaki ang anak nito at si Ana ang katuwang niya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Napakaswerte niya talaga sa kanyang kapatid. Ginagawa nito ang lahat para sa kanya at sa anak niya. Makalipas ang 6 na buwan, ay nag-ayos na nga si Aileen ng mga kinakailangan niya para sa pag-abroad. Sa ate Ana niya iniiwan ang kanyang anak na si Neil sa tuwing siya ay umaalis. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na pag-alis niya ng bansa, patungong Hong Kong. Masakit man para sa kanya na iwan ang kanyang anak, pero batid niyang iyon ang makakabuti sa kanilang tatlo. Isa pa'y hindi rin niya nababayaran ng buo ang utang niya kay Betty, at palagi pa rin siya nitong pinagbabantaan na idedemanda kapag hindi nabayaran ng buo ang utang niya. Mag-ingat ka rin, ha? At lagi kang tatawag para alam ko kung ano ang nangyari sa'yo. Tanging pagtango lamang ang ginawa niya at tumalikod na sa ate niya na kanina pa umiiyak sa sasakyan habang patungo sila sa airport. Hindi niya nanilingon pa ang mga ito dahil para sa kanya ay mas lalo lang siyang mahihirapan kapag nilingon niya pa ang kanyang ate at ang kanyang anak. Sinabi naman niya sa isipan na babalik siya kaagad at muli silang magkakasama. Hindi na rin niya napigilan ang sariling mapaiyak habang papalayo na siya. Natigilan sa pamamasada si Ana dahil kailangan niyang alagaan ang pamangkin niya. Wala naman kasi siyang pag-iiwanan dito. Tanging ang perang iniwan lamang ni Aileen ang pinagkakasya niyang panggasto sa pang-araw-araw. Maging ang natirang ipon niya. Mabuti na lamang at araw-araw tumatawag sa Aileen. Kaya naman medyo nababawasan ang pangulila niya rito. Ate, magpapadala na ako sa 1 linggo. Ikaw na ang bahalang bumili ng pangangailangan nyo ni Neil, ha? Mag-iingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw ang mag-iingat dyan. Ayos lang naman kami rito ng anak mo. Siya nga pala, ako yung tinatawag niyang mama. Nakakatuwa naman at nakapagsasalita na siya. Nung nariyan ako hindi pa eh. Marami na siyang alam na salita. Nakakatuwa nga eh. Hanggang sa magpaalam na nga si Aileen na may gagawin na ito. Tuwing magkakasakit ang bata, ay hindi sinasabi ni Ana kay Aileen dahil ayaw niyang mag-alala ito. Hindi rin alam ng kanyang kapatid na ang ipinapadalang pera nito ay nauuwi lamang sa mga gamot at gatas ni Neil, maging sa pinagkakautangan ni Aileen na si Betty. Madalas ring pagtawanan si Ana ng mga nakakakita sa kanila dahil ang isang tomboy raw na kagaya niya ay merong anak. Hinahayaan niya na lamang iyon at sa katunayan nga niyan, ay gusto niyang inaakala ng ibang mga tao na anak niya talaga ang kanyang pamangkin. Ngunit habang tumatagal sa ibang bansa si Aileen, ay dumadalang na itong tumawag sa kanya. Minsan ay magchat-chat lamang ito na magpapadala na. Pero hindi na gaya noong una na lagi silang magkausap, lalo na kapag day off nito. Nag-aalala na siya sa kapatid, ngunit ang tanging sinabi na lamang nito na ayos lang ito roon, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Hindi niya alam kung ano na nga ba talaga ang nangyayari sa mahal niyang kapatid. Lumipas pa ang halos 5 buwan, ay tuluyan na ngang hindi nagparamdam si Aileen sa kanya. Hanggang sa makatanggap na nga siya ng mensahe mula rito. Ate, pasensya na kung hindi ako nakakapagparamdam ng ilang buwan. May nangyari kasi eh. Pero saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Siya nga pala ate, ikakasal na ako rito. Isa nga palang Australian ang mapapangasawa ko. At hindi ko pa nasasabi sa kanya ang patungkol kay Neil. Pasensya na talaga ate ha. Ikaw na ang bahala sa anak ko ha. Dahil sa kanyang nabasa, ay nanlambot ang kanyang mga tuhod. Mabilis rin na umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito ng kanyang kapatid na unahin ang sarili kaysa sa anak. Kaya ipinangako niya kay Neil na siya na ang tatayong magulang nito. Alam niyang mahirap, pero gagawin niya ang lahat. Isasama niya ito sa pamamasada. Nilalagyan niya na lamang ito ng tali upang kahit makatulog at makabitaw sa likuran niya
ay hindi ito malalaglag. Hirap na hirap man sa kanyang sitwasyon, ay pilit na lumalaban para sa pamangkin niya na umaasa sa kanya. Hindi na rin niya tinext pa si Eileen dahil masama ang loob niya rito. Ngunit kahit ganoon, ay hangad niyang nasa mabuti pa rin itong kalagayan at maging masaya sa pinili nitong buhay. Makalipas ang 4 na taon, ay nagbalik si Eileen sa Pilipinas. Laking gulat ni Ana nang makita niya ito. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman niya ng sandaling iyon. Kasama rin ni Eileen ang asawa nito na isang Australiano. Ate, namiss kita ng sobra. Sana mapatawad mo ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko rin kaagad nasabi kay Adam yung totoo patungkol kay Neil. Nag-ipon pa kasi ako ng lakas ng loob para masabi kay Adam ang totoo. Kailangan kong kumapit kay Adam noong panahong pinalayas ako ng amo kong babae. Nagsaselos kasi siya sa akin dahil laging tumititig sa akin yung asawa niya. Mabuti na nga lang at hindi ako sinaktan ng babae. Hanggang sa makilala ko nga si Adam, naging boyfriend ko siya at kinakailangan kong magpakasal sa kanya para naiintindihan ko na, Eileen, huwag mo nang ituloy pa. Patawarin mo rin ako dahil hindi ko na inalam yung katotohanan. So anong plano mo? Dito na ba kayo sa Pilipinas titira? Nasa school pa si Neil pero maya-maya lang ay susunduin ko na rin. Hindi kami magtatagal dito, ate. Umuwi lang kami para sabihin kukuhanin na namin si Neil at doon na siya papaaralin. Kung gusto mo, ate, sumama ka sa amin. Maraming trabaho roon. Tapos sama-sama na tayo sa bahay namin ni Adam. Umalis na tayo rito sa Pilipinas. Ano? Kukuhanin niyo si Neil sa akin? Pagkatapos mong hindi magpakita at magparamdam ng 4 na taon, ngayon babalik ka para kuhain sa akin si Neil? Hindi ako papayag, Eileen. Alam mo, mas naging ina ako sa kanya kaysa sa'yo. Pero anak ko pa rin siya, ate. At mabibigyan namin siya ng magandang buhay roon. Ako ang ina. Kaya ako ang may mas karapat dapat sa kanya, ate. Alam mo yan. Sabihin na natin ikaw nga ang ina. Pero ako ang nagpakaina sa kanya. Pwede naman kayong tumira rito para sama-sama tayo. Hindi, ate. Doon na ang buhay ko ngayon. Ayoko na rito sa Pilipinas. Kaya nga sumama ka na lang sa amin para magkasama na tayo roon. Umiling-iling na lamang siya dahil hindi niya kakayaning mabuhay sa Hong Kong at mas nanaisin niyang manatili rito sa Pilipinas. Upang makaiwas sa usapan nilang dalawa ni Eileen, ay umalis na lamang siya ng bahay at hindi niya na sinundo si Neil sa eskwelahan. Tinext niya na lamang si Cardo na ito na ang sumundo sa bata at iuwi. Hindi niya alam kung sa pag-uwi ba niya ay maaabutan niya pa ang itinuturing niyang anak o mawawala na rin ito sa piling niya. Una siyang nagtungo sa park upang doon magpalipas ng sama ng loob. Maya-maya lamang ay lumipat na siya sa bar at habang nasa bar nga siya ay nagtag sa kanya si Eileen na isinama na ng mga ito si Neil sa condo unit na tinutuluyan ng mga ito. Mabilis na umagos ang mga luha niya sa kanyang mukha nang mabasa niya ang text ni Eileen. Para siyang paulit-ulit na sinasaksak sa dibdib. Kahit hindi siya sumang-ayon sa kagustuhan ng kapatid, ay kinuha pa rin ito ang pamangkin niya. Sa ngayon ay hindi niya na alam kung paano pa siyang magpapatuloy sa buhay. Pakiramdam kasi niya ay naputulan siya ng isang paa. Hindi niya kayang mawalay sa tabi niya ang batang itinuring niya ng parang sariling anak. Dahil doon, ay nagpakalunod na lamang siya sa alak. Dahil iyon lamang ang naisip niyang paraan upang makalimot sa sakit na nararamdaman niya. Kung sino-sino rin ang nakasama niya ng gabing iyon, lahat ng mga ito ay hindi niya kilala. Kinabukasan, ay nagising na lamang siya na nasa ibang bahay na siya. Namilog ang kanyang mga mata at napabalikwas ng bangon. Inilibot niya ang paningin at nasisiguro niyang nasa ibang bahay nga siya. Iba rin ang kanyang mga suot. Alam niyang naka-oversized t-shirt siya at nakamaong na short. Pero ngayon ay naka-blouse na siya at nakapalda. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas na napakalaking kwarto, ay bumukas na ito at nakita niya ang matangkad, maputi at gwapong lalaki. Napayakap siya sa kanyang sarili habang papalapit ang makisig na lalaki. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako narito? Saka bakit iba na ang suot ko? Pinagsamantalahan mo ba ako? Sunod-sunod niyang tanong.
at napangiti na lamang ang lalaki at tumawak sa balikat niya. Pero mabilis rin niyang hinawi ang mga kamay nito. Relax ka lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong ginawang masama sa'yo. Nakita kita sa bar na lasing at doon ka na natutulog. Walang kumukuha sa'yo roon, kaya iniuwi kita rito. But don't worry, hindi ako nagpalit ng mga damit mo. Si Manang Lorna, kasambahay ko. Nagsuka ka kasi kagabi nang maiuwi kita rito. Mag-almusal muna tayo at ihatid na kita sa inyo. Salamat pero wag na. Kaya ko namang umuwi eh. Nasaan na pala ang tricycle ko? Tricycle? Wala naman akong nakitang tricycle. Sigurado ka bang may dala ka? Oo naman. Nasa bulsa pa nga ng short ko ang susi eh. Tugon niya. Ngunit nang hanapin ang susi sa short na suot niya kagabi, ay wala roon ang susi. Kaya naman kaagad siyang nagpatid sa bar kung saan siya galing. Mabuti na lamang at hindi nawala ang tricycle niya. Nagpasalamat siya sa lalaking tumulong sa kanya at nagpakilala rin siya rito at ganoon na rin naman ito sa kanya. Tinanong pa siya nito kung ano ba ang problema niya, kung bakit nagpakalunod siya sa alak kagabi. Ngunit sinabi na lamang niyang mahabang kwento iyon. Hindi naman na naglakas loob pa si Neita na alamin iyon. Nang makauwi nga siya ng bahay, ay muling nanumbalik ang sakit na nararamdaman niya. Nakakabingi rin ang katahimikan. Hindi niya akalain na darating siya sa ganitong sitwasyon. Laban lang, Self. Talagang ganun eh. Hindi mo anak si Neil. Wika niya sa sarili nang biglang pumasok sa isipan niya si Nathan. Hindi niya rin namalaya na napapangiti na pala siya. Iniling na lamang niya ang kanyang ulo upang mawala ito sa isip niya. Hanggang sa mapababa na nga siya ng tingin. At doon na lamang niya naalalang nakapalda at blouse nga lang pala siya. Nagpunta naman siya sa salamin at natawa na lamang siya sa kanyang sarili. Mukha ka namang bakla ngayon. Ano ba naman kasi? Pwede naman kasing damit na lamang niyang ipasuot sa akin. Kung bakit ba naman pangmanang itong ipinasuot nila sa akin? Maya-maya lamang ay dumating sila Aileen at Neil upang personal na magpaalam sa kanya. Dahil tuloy ang plano ni Aileen. Nadalhin na sa Hong Kong ang bata. Nagpunta na rin ito sa eskwelahan kung saan pumapasok si Neil. Hindi na kita pipigilan sa gusto mo. Basta't alagaan mo lang na mabuti si Neil ha. At kapag namimiss niyo ako, uwi lang kayo rito ha. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Mag-ingat kayo palagi ha. Saka si Neil nga pala, hindi kumakain ng egg yolk. Pero mahilig yun sa mga kulay. Basta't ikaw na ang bahala sa kanya. Mahal na mahal ko yan. Sabay tulo ng mga luha niya. Niyakap naman siya ni Aileen at nanghingi ito ng tawad sa kanya. Ilang buwan rin bago natanggap ni Ana na wala na sa piling niya si Neil. Unti-unti na rin niyang binago ang sarili niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala-wala sa isipan niya ang lalaking tumulong sa kanya. At sa pangalawang pagkikita nila, ay nakumpirma niya na nahulog na siya rito. Hindi. Ano ba to? Nagugustuhan ko na si Nathan. Kahit pusong lalaki naman talaga ako. Nalintikan na. In love ako sa kanya. Wika niya sa sarili at nagkakaroon na rin siya ng interes sa mga pambabaeng damit. Hindi na rin siya nagpapagupit pa kung kahit humahaba na rin ang buhok niya. Mas lalo tuloy lumitaw ang kagandahan niya. Hanggang sa dumalas na nga ang pagkikita nila ni Nathan at nagtapat ito sa kanya. Hindi niya alam noong una kung paniniwalaan ba niya ito. Iniisip kasi niya na baka pinagtitripan lamang siya ng mayamang binata. Pero pinatunayan talaga ni Nathan na mahal siya nito nang alokin siyang magpakasal. Kasal? Ang tomboy na kaya ko? Nais mong mapangasawa? Ewan ko ba? Pero sa'yo ko lang naramdaman yung hindi ko nararamdaman sa mga ex ko dati. Siguro dahil may thrill. So paano ba yan? Naniniwala ka na ba na mahal kita? Please, say yes, Ana. Isa pa, malungkot ang buhay kapag mag-isa lang. Nandito ako para pasayain ka. Mahal din kita, Nathan. Hindi ko nga alam kung bakit ang tulad kong pusong lalaki ay magkakagusto sa lalaki eh. Kaya, oo, handa akong magpakasal sa'yo. Napakaswerte ko naman. Kaagad ngang ipinaalam ni Ana kay Aileen ang planong pagpapakasal nila ni Nathan. Masayang masaya para sa kanya ang kanyang kapatid at nangakong uuwi ang mga ito sa araw ng kasal niya. Hindi nga siya binigo ni Aileen.
dahil umuwi ito bago pa man ang araw ng kasal nila ni Nathan. Kasama rin ni Eileen sila Neil at Adam. Para kay Ana ay wala na nga siyang mahihiling pa. Si Eileen na rin ang nag-makeup sa kanya. Grabe ate, ngayon ko lang na-realize na mas maganda ka pa pala sa akin. Kung noon ka pa sana naging babae, di sana dalawa tayong sumasali sa mga beauty pageant at baka ikaw rin ang palaging panalo. Ang ganda mo eh, kaya hindi ako magtataka kung bakit nahulog sa'yo ang gwapong CEO na yon. Hayan ka na naman, puro ka na naman biro, Eileen. Huwag mo na nga akong bulahin dyan at baka lalong lumaki ang ulo ko. Nagsasabi lang naman ako sa'yo ng totoo, ate. Basta alam kong mas maganda ka sa akin. Dalian niyo ring bumuo ng baby ha, para naman magkapamangkin na ako. Tinawanan na lamang ito ni Ana at nayari na nga rin ang pagme-makeup nito sa kanya. Makalipas lamang ang ilang buwan nilang pagsasama bilang mag-asawa, ay nakabuo na kaagad sila. Tuwang-tuwa si Nathan nang malaman niyon. Maging si Eileen nga ay muling umuwi ng Pilipinas upang ito naman ang mag-alaga sa kanya habang buntis siya. Ang buong akala talaga niya ay tatanda siya ng mag-isa. Ngunit ang Diyos ang gumawa ng paraan upang hindi yun mangyari. Nang magpa-ultrasound nga siya, ay nalaman niyang kambalang magiging anak niya. Doble rin ang sena nararamdaman nilang mag-asawa dahil sa magandang balitang iyon. Salamat Eileen, kasi narito ka. Tinutulungan mo akong alagaan ang mga anak namin ni Nathan. Ano ka ba ate? Wala yun no? Wala yun kumpara sa sakripisyong ginawa mo para sa akin at pati na rin sa anak ko. Tapos kinuha ko na lamang siya sa'yo ng basta-basta. Huwag kang mag-alala ate. Kinukumbinsi ko si Adam na dito na lamang kami manirahan sa Pilipinas para magkakasama tayo. Sana nga pumayag siya eh. Sana nga, dahil malulungkot na naman ako kapag bumalik ulit kayo ng Hong Kong. Don't worry ate, gagawin ko ang lahat para makumbinsi si Adam na dito na lang kami magsimulang muli. Nakumbinsi nga ni Eileen ang kanyang asawa na dito na lamang manirahan sa Pilipinas. Kaya naman hindi na sila nagkalayo pa ng kanyang ate. Maswerte rin siya dahil suportado ni Adam ang lahat ng gusto niya at magkakababy na rin silang dalawa. Maraming ang hindi magandang nangyari sa nakaraan nila ng kanyang ate Ana. Pero ngayon, ay masasabi na niyang nalagpasan na nilang lahat iyon. Minalas man siya sa unang minahal, pero ngayon ay napakaswerte naman niya sa kanyang napangasawa. Tumutulong rin sila ni Ana sa mga bata sa orphanage at nagpagawa rin sila ni Eileen ng mga bahay para sa mga taong walang tirahan.